pagkiling, pagkakahati, at ang pangako ng katarungan? Ang Titus 39:11 ay nagbibigay ng malinaw na gabay sa kung ano ang humahantong sa tunay na kabutihan at kung ano ang sa halip ay naghihiwalay at sumisira lamang, ngunit iwasan mo ang mga hangal na pagtatalo, mga talaangkanan, mga pagtatalo, at mga pagtatalo tungkol sa batas, sapagkat ang mga bagay na ito ay walang kabuluhan at walang saysay. Itakwil mo ang taong nagdudulot ng pagkakabahabahagi pagkatapos ng una at pangalawang pagsaway. Yamang nalalaman mong ang taong iyon ay tiwali at makasalanan. Siya ay hinahatulan na ng sarili. Itinuturo sa atin ng mga salitang ito na ang katotohanan at katarungan ay hindi isinusulong sa pamamagitan ng mga pilipit na salita, walang katapusang pagtatalo o pagkakaroon ng panig bago pa man malaman ang mga katotohanan. Kapag ang mga pinagkatiwala ang humatol ay kumilos bilang mga partisan, naghahasik sila ng pagkakahati sa halip na kaayusan at sa huli, ang kanilang sariling mga pagpili ang nagiging kanilang patotoo. Habang sinusundan natin ang mga proseso ng impeachment laban kay Vice Presidente Sara Duterte, ang babalang ito ay malinaw na nakikita. Sa mga senador hukom, ang pag-uugali ni Senador Alan at Pia Cayetano ay nakakuha ng malawak na atensyon sa kanilang pagtatanong sa mga saksi, kanilang mga pagtutol at kanilang mga interbensyon. Sila ay lumilitaw na hindi gaanong mga walang kinikilingang tagapamagitan at mas parang mga karagdagang tagapagtaguyod para sa depensa. Ang kanilang mga pagsisiyasat ay tila hindi idinisenyo upang ibunyag ang katotohanan mula sa lahat ng panig, kundi upang magdulot ng pagdududa, limitahan ang patotoo at gabayan ang proseso patungo sa isang ginustong resulta, kung saan ang tungkulin ay humihingi ng balanse at pagiging bukas sa mga katotohanan. Ang kanilang mga kilos ay nagpapakita ng isang paunang natukoy na paninindigan na pinapabura ng alyansa kaysa sa tungkulin. Ipinapaalala sa atin ng banal na kasulatan na ang gayong pagtatangi ay hindi lamang pagkakaiba ng opinyon. Ito ay nagdudulot ng pagkakawatak-watak. Ginagawa nitong isang paligsahan ng impluensya, ang isang taimtim na pagsisiyasat, at ginagamit ang awtoridad upang protektahan sa halip na suriin. Isinulat ni Pablo na ang mga nagpapatuloy sa ganitong paraan, kahit na ipinakita na ang tamang landas, ay nagpapakita ng kanilang sarili na tiwali sa motibo at ang pinakaseryoso sa lahat, sila ay hinahatulan ng kanilang sarili. Hindi kailangan ng panlabas na paratang. Ang kanilang sariling mga salita, mga desisyon at mga pagpipilian ang nagsasalita para sa kanilang sarili. Nanumpa sila na humatol ng makatarungan, ngunit pinili nilang pumanig. Tinanggap nila ang isang tungkulin na itaguyod ang katotohanan, ngunit ginamit ang kanilang paninindigan upang ikubli ito. Sa paggawa nito, nagpapatotoo sila laban sa kanilang sarili. Sa gitna ng mga alalahaning ito at ng kawalan ng katiyakan na dulot nito, itinataas ng bansa ang taimtim na panalangin ito. Panginoon, manaignawa po ang hustisya sa lupaing ito. Sirain ang bawat pakana na itinayo sa paboritismo, panlilinlang o kapangyarihan. Ilantad ang bawat nakatagong pagkakamali at alisin sa pwesto ang lahat ng tiwaling politiko na nagpapalit ng tiwala ng publiko para sa personal na pakinabang o katapatan sa politika. Linisin ang aming mga institusyon upang ang mga nagmamahal lamang sa katotohanan at lumalakad ng may integridad ang mamuno. Ipagtanggol ang mga inosente, panagutin ang nagkasala, at hayaang muling bumangon ang katuwiran sa ating minamahal na Pilipinas. Nananatili kami sa katiyakan na walang bahagyang paghatol, walang matalinong argumento, at walang alyansang maaaring magtagal sa tama. Ang mga lumalakad sa pagkakabahabahagi ay balang araw ay makikitang nasira ang kanilang mga gawa, habang ang katotohanan ay mananatili magpakailanman. Kay Kristo Jesus na ating Panginoon at Tagapagligtas, kami ay nananalangin. Amen.